balik tayo sa impeachment na yung argumento na premature o masyadong maaga ang pag-impeach o pagparusa sa isang official kung ang notice of disallowance ng COA ay hindi pa pinal at may natitira pang takdang araw tulad ng 180 days period para apilahan o rekonsidera. Anong masasabi niyo po dito? Hilaw ba? Hilaw, attorney? Hindi lang Hindi, muna. hindi nga lang basta hilaw no? Yung hindi pa nga naaani yung Pilit talaga, pilit. niluluto ginagawa ng bigas, ano? So, Galing ng hindi talaga siya magiging bigas. Nakakatakot ang isang presidenteng kagaya ni Sara Duterte. Nakakatakot din ang presidente na kagaya ni Digong noon. Pero ako tingin ko parang mas nakakatakot para sa mga korap itong si Sara Duterte. Oo. Actually, attorney, mas maganda nga yung nangyayari ngayon dahil nakikita ng taong bayan kung sino yung umaalsa at nagagalit kay VP Sara Duterte. Mas lalong ito si VP Sara Duterte, one day, pananagutin talaga itong mga naglabasan. Kasi So yun ang mga insan, magandang araw sa ating lahat. Reaction Insan po muling nagbabalik at bago natin ituloy ang ating pag-uusapan ngayon, napakaganda nitong pag-uusapan natin mga insan. Pero bago yan, palambing naman po sa mga kapwa nating DDS dyan. At kung solid dito Duterte supporters ka, subscribe na sa ating channel at i-share ang video natin para mas marami pang kagaya natin mga Duterte supporters na solid ang makapanood neto para lalong mainis ang mga ululistang tanso at mga pinklawan dilawan na yan mga insan. So ito pag-usapan natin ngayon yung sinabi ni Attorney Mike Operario na pag si VP Sara ang naupo sa pwesto ang maging presidente, yari na, magiging katapusan na ng mga kurakot. Naniniwala po ba kayo dyan mga insan? Ako kasi buo ang tiwala ko. Kaya nga nila pinagtulong-tulungan si VP Sara Duterte na siraan at pabagsakin kasi hindi nila kaya mapunta sa panig nila. Kahit anong gawin nilang sinasabihin na si VP Sara Duterte ay korap, magnanakaw di umano sa pondo ng bayan, ngayong umaarangkada yung impeachment trial niya, mas nakikita ng taong bayan na wala talagang patunay na si VP Sara Duterte ay korap na tao. Bagkus, ipinapakita pa rito na yung pera na kung saan hinahabol nitong mga ulupong na ito ay ginamit sa maayos sa gamot at pagkain. Na hindi lang talaga matanggap nitong mga na ito, mga ulupong na ito, na si VP Sara ay ganun tumrabaho. Na hindi na kailangan ng camera, hindi na kailangan ipakita pa sa mainstream media, hindi na kailangan i-vlog pa araw-araw para lang masabi na meron siyang proyekto. Kumbaga, sabi nga ni Idol isang rapper na taga Davao City, si ano ba pangalan na ito? Hirapan tuloy ako. Si pangalan nito mga insan, komento nyo nga sa baba. Magaling na magaling na rapper at sumali din siya sa Flip Top. Mga insan, sabi niya nga ikay malinis yung trabaho, malinis magtrabaho ang mga DDS. So insan, malinis yung trabaho ang mga Duterte. 'Di ba? Wala silang sabit sa mga ganyan. 'Di ba? COA na nga mismo nagsabi. 'Di ba? Na maayos na liquidate ni VP Sara Duterte ang pondo na ginagamit niya. Ayaw lang talaga tanggapin ng mga ulupong nito. Hindi nila kasi matanggap na yung taong sinisira nila at pinagbibintangan nila maayos pala talaga at hindi kurap na kagaya nila. Di ba mga insan? So ito na. Panoorin na natin 'tong mga insan at bigyan na natin ng ating comment at reaction. Ang pahayag ni Attorney Mike Operario. Saludo dyan, napakagaling yan mga insan. Isa yan sa mga idolo ko ngayon, si Attorney Mike Operario.
Attorney, dun sa balik tayo sa impeachment, na yung argumento na premature o masyadong maaga ang pag-impeach o pagparusa sa isang official, kung ang notice of disallowance ng COA ay hindi pa pinal at may natitira pang takdang araw tulad ng 180 days period para apilahan o rekonsidera. Anong masasabi niyo po dito? Hilaw ba? Hilaw, attorney? Hindi lang hilaw, Hindi nga lang basta hilaw no? Yung hindi pa naaani yung pilit niya, pilit talaga, pilit. niluluto na ginagawa ng bigas, ano? So, Galing mo hindi talaga siya magiging bigas kasi hindi mo pa nababayo yung palay, gusto mo lang isaing. Ganito nangyari sa house, ano? But they had to do it. Wala silang choice because 2026 is the year, no? It's now or never. 2027 hindi na sila pwede mag-file ng impeachment because part na yung impeachment 1 year prior to the election. So wala na yun, useless na yun. So kaya kita mo pagkatapos ng Abril nung lumabas yung balita na patay na si Marcos o napalitan na siya, di ba? Mapansin niyo yun, nagkaroon ng sudden movement ang administrasyon against Sara Duterte. It was all guns blazing, talagang all out na. Lahat na, tinira na, lahat ng kalaban, pinakulong, di ba? So, sunod-sunod na yan. Because, Agosto na, ano? 3 months to go, magtatapos na ang 2026. And they are so far away from accomplishing their mission. So, eto, feeling ko nito, ano na to panic mode na ito no? Yung ginagawa ng administrasyon. Even yung the way the DOJ is doing it, file ang kaso, yung ombudsman, di ba? The way they are moving. This is a indication of an administration that is rattled already. Kinakabahan na sila because a year to go, 1 year to go. Pabilis ang panahon. Would you imagine, nasa gitna na tayo ng Agosto, di ba? A few days, September na. Lalabas na naman si Jose Marichan dun sa mga apol, di ba? Kaya nabilis ang panahon. Sana hindi si Jose Marichan ang lumabas. Sino yan? Si Marcos. Yun, no? Hindi, attorney naman lumabas sa Malacanang kasi mahilig siyang mag-ibang bansa. Ayun naman, no? Attorney, pagdating naman dun sa for example na natapos tong impeachment tapos walang hindi nila mapatunayan na si Pipi Sara talaga lagot sila. Lagot sila. hindi ninakaw, Lagot hindi sila, binigay mga sa'yo isa. pera, talagang wala silang napatunayan. Pwede bang balikan ng kampo ni Pipi Sara itong mga prosecution na pwede niya pang kasuhan itong mga Pwede. Definitely. Ayan, nininerview sila na hindi ma-impeach si Sara or baka manalo si Sara na presidente sa 2028. Kasi the only way you can stop Sara Duterte from becoming president is either to kill her or to impeach her. Wala nang iba. Hindi nila mapipigilan ito na maging presidente si Sara Duterte. Tama. So, Attorney, grave threat yan. no joke. Attorney. The reality is, that is the reality. Dalawang paraan lang yan. Either you eliminate si Sara Duterte by assassination, o mamatay siya, or you impeach her. Yun lang ang paraan para Yun lang impeach yun siya. eh. Otherwise, this is a done deal. Kailangan nila First, talunin talaga yan. Kasi pag hindi, the yari first will talaga not lie. sila. Sara Duterte is bound to be the next president of the Philippines. At itong kinatatakutan. Wala na silang magagawa doon. Talagang Talagang presidente nakakabana ito si Sara nila. Duterte. Maraming makukulong dito sa mga nasa Kongreso. May lagot talaga. Yan, doon sa mga Kamahan na kayo. sa flood control at iba pang mga pondo ng pamahalaan. Nakakatakot ang isang presidenteng kagaya ni Sara Duterte. Kasi nakakatakot din ang presidente na kagaya ni Digong noon. Pero ako tingin ko parang mas nakakatakot para sa mga korap itong si Sara Duterte. Oo. Actually, attorney, mas maganda nga yung nangyayari ngayon dahil nakikita ng taong bayan kung sino yung umaalsa at nagagalit kay VP Sara Duterte. Mas lalong ito si VP Sara Duterte, one day, pananagutin talaga itong mga naglabasan. Kasi ngayon, it's either you are against or you are for Walang gitna Yung mga gitna, nayayari. Yun na nga mga insan.
mas kitang-kita talaga doon yung kung sino yung umaano kay VP Sara Duterte, yung pumupukol ng putik kasiraan sa kanya, yung nagbibintang sa kanya ng mga nakurap siya. Yun ang nababaliktad mga insan. Yun ang nakikitaan na sila yung gumagawa ng ganun. Diba? Lalo na kay Luis Ro. Binaha yung lugar niya. Substandard yung proyekto niya at hindi niya inaamin yun. Lalo na yung cat's eye nila na overpricing. Di ba binaklas mga insan? Nakita mo yun? Nakita niyo yun? Lahat ng mga nagbibintang sa kanya, yung nagkaso sa kanya na korap si VP Sara, lahat yun. Nabisto yung mga kalokohan. At sila ngayon yung tinuturo na tunay na korap. Parang naalala ko tuloy si Choco Locoy. Coco Locoy ba yun? Basta yun, magaling yun. Isa rin sa mga idol ko yun, solid Duterte, defender vlogger eh. Binigyan niya ng reaction yung post ni Barbers. Sabi doon sa post ni Barbers, hindi niya daw matatanggap na magiging presidente si VP Sara Duterte. Kaya ang gagawin daw nilang mag-asawa ay aalis sila ng bansa at doon na sa ibang bansa maninirahan. Natawa si Coco Locoy sabi, aalis ka sa ibang bansa, siyempre takot kang panagutan yung mo, di ba? Kasi mapapanagot ka sa mga ginawa mo sa bayan. Parang ganun mga insan. Ako hindi sila aalis dahil ayaw nila sa presidente. Aalis sila dahil magtatago na sila. Kasi pagbabayarin sila sa lahat ng mga kalokohan talaga nila eh. Di ba? Mananagot sila. Tatanungin. Di ba? Gusto nyo magkaalaman sa salin, di ba? Gusto nyo magkaalaman sa bank records. O, ayan. Pag kayo naman dyan, ilalabas ninyo. Ngayon pa lang, siguraduhin yung nakatago na ng mabuti yan, mga baho ninyo. Dahil pag sumingaw yan, siguradong may kalalagyan kayo. Tuloy natin ito, Kasuhan. So talagang dito lalabas kung sino yung okay, sino kalaban. At dito malalaman natin kung sino talaga yung nabigyan napaboran ng administrasyon ni Marcos. Alam mo kasi ganyan na naging strategy ngayon, kapag ikaw ay umuupo sa gobyerno, nagsasalita ka laban sa gobyerno, mas malamang ay magkakaroon ka ng problema, kakasuhan ka, gigipitin ka. Kaya nga yung asawa ko natatakot na para sa akin, baka kaya naman pati tayo ay madamay dyan. Kasi somehow yung mga sinasabi ko has reached the level of the national consciousness. Marami nang nanonood ng mga videos at ginagamit nila yung mga video na sinasabi ko. At nararamdaman ko na rin yung opposition sa akin, even in my profession as a lawyer. Kasi sa totoo lang, maraming mga abogado, mga professionals ang nasa hanay ng mga pink, ng mga dilaw, mga tinatawag yung sarili nila mga progressive, yung mga woke, ng mga tao. Nakakaramdam na ako ng pushback from this sector, but wala sa mga yun. Basta tayo, we're just doing what we think is right, and we continue doing it for the country, for the republic. We're doing whatever we can. Natin yung makaya natin para Ako naman mag-advise kay attorney. Attorney, pag medyo malapit na kayo, Joel Villanueva lang kayo. Pag biglang babaliktad, safe na kayo. Antayin nyo lang hanggang kadulo-duluhan, yung medyo kakasuhan na kayo, pagka mag-Joel Villanueva lang kayo. Tapos, ganun na ba yun? Ito, attorney Yung bilang pangalan yung pagbaliktad, Joel Villanueva na yung tawag yung banat ni Joel Villanueva doon sa impeachment. Natawa kasi ko ewan ko sa inyo, attorney. Well, sa totoo lang, kagaya ni Joel, ako isang born-again Christian kagaya ni Joel Villanueva. But before siya bumaliktad, naglabas ako ng video kasi nararamdaman ko na babaliktad na siya. I gave this warning about him na kung gagawin niya na ito will have consequences si Joel sa kanilang kongregasyon. And it did. It had a serious impact in the JN. Lalo na yung patuloy si yung inaano sa flood control. Sana wag na lang yung magkalalito lapit na lang siya dito sa biglang huwag na magsalita. Kasi, lumalabas ng lalo yung kahipokrituhan ng posisyon that he is taking at the moment. But you imagine that he used to be the majority floor leader ng panahon nila
Senator Alan Peter Cayetano, and also with Jesus Cordero. And all of a sudden, biglang andito ka, complete 160-degree turn ng kanyang posisyon. So, sa mata ng mamamayan, parang ang linaw-linaw sa yung hipokrisiya ng kanyang mga sinasabi. Kaya, it would have been better for him. Ulito natin. Attorney, ang problema, ang sa Tingnan natin mga insan. Medyo nakalimutan ko talaga yung ano, hindi ako makamupod dun sa ano mga insan eh. Sa ano na yun eh. Sa rapper na yun eh. Nasa isip ko na yung ano eh. Sa magaling yun eh. Na rapper. Saan naman yun siya? Talaga ako na napasearch na sinisearch ko dito sa TV mga insan kasi nag-aabot kayo ano eh. Hindi siya lumalabas Ayun! Talaga. Nakakita ko ng mga insan. Sixth Street. Wala si Sixth Street mga insan. So, sobrang idol yan. Taga Davao City yan sila. Tsaka yung grupo nila. Yun na mga insan. Napasearch tuloy ako. Kasi yun nga yung sinasabi ko. Hindi lagi sinasabi niya malinis magtrabaho. Malinis magtrabaho in a way, positive way yun mga insan na hindi malinis magtrabaho sa pagtatago ng mga kapalpakan, kabulukan at kakurapan nila sa gobyerno. Ang mga Duterte, malinis talaga magtrabaho kasi wala silang pinapakita na pangit, wala silang pinapakita na ninanakaw nila yung pera ng bayan. 'Di ba? Kasi kung totoo 'yan mga insan na nagnanakaw sila, bakit yung pamahalaang lungsod nila walang utang? 'Di ba? Ang pagkakaalam ko dyan mga insan, i-komento nyo dyan kung tama yung aking nalalaman. Davao City ay only city sa Pilipinas na walang utang yung pamahalaan nila. I-komento nyo nga dyan mga insan. At kung meron mang ibang mga city na o municipality na walang utang, pakilagay na lang din dyan mga insan at saludo sa kanila. Pero mga Duterte talaga, solid dyan mamuno. At nakita nyo naman kung gaano kaganda ang Davao City. At kung nakita nyo naman kung paano yung pamumuno ng mga Duterte doon, nakita nyo rin yung kalinisan, yung safety, tsaka yung mga proyekto na ginagawa doon sa Davao City. 'Di ba? Hindi naman pupunta doon yung ibang mga prime minister, ibang malalaking tao sa iba't ibang panig ng bansa doon lang sa Davao City. Kung hindi nila napipil na maganda ron at safe doon. 'Di ba mga insan? Oo. So, kahit anong gawin nga nilang pukol ng mga putik, kasiraan sa mga Duterte, nananatili pa rin na minamahal sila ng taong bayan kasi mas nakikita nila yung gawa at hindi yung paninira ng mga tao laban sa kanila. So, kayo mga insan, ano masasabi nyo dito sa ating pinag-usapan ngayon? At kung meron kayong hinaing dyan, komento, violent reaction, o kahit pa shoutout, o kahit ano dyan mga insan, ilagay sa ating comment section, pag-usapan natin yan. At maraming salamat sa inyong panonood lagi dito sa ating channel. At huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at i-share ang video natin para marami pa mga ka-DDS, mga solid Duterte supporters yan makapanood ng video natin. Maraming salamat po at ingat po kayo palagi. Paalam po.